Magandang araw mga kaninang, kamusta po kayo? Maaga nga pala kami nagising ni Lola Ges at ng aking inaanak. At dahil maganda ang panahon ngayon ay naisipan namin pumunta sa Ate Vivian. Outfit check muna tayo sa aking inaanak. For today's video nga po ay nakapangpulis itong aking inaanak. Meron nga pala kaming dalang baril at saka pasas. Ito daw kasing aking inaanak ay manguhuli ng mga marites sa daan. Diba, napaka-cute talaga ng aking inaanak. Yan nga pala yung pinaka-costume niya nung 4 months niya. At pinahabulan pa nga ni Lola Ges ng medyas itong aking inaanak. Maya-maya nga ay may una na kaming biktima. Kaya nga lang ay hindi daw siya marites. Pero nagbigay naman siya ng tip kung saan kami makakakita. Nag-umpisa na nga kaming maglakad at tunguhin ang aming destinasyon. Kitang-kita mo naman mga kaninang ready ang aking inaanak at talagang nakasuksok pa ang kanyang baril. Wow! Ang aking inaanak nga ay pormadong-pormado samantalang ako nakasandal lang. Habang nasa daan nga kami, wala namang kaming nakita. Abay himala mga kaninang at wala man lang kahit isang marites sa daan. Baka naman kasi puyat mga nag-overnight pa kagabi. Abay nagpapahinga din pala ang mga marites na iyon. Hindi nga pala namin sinama si Lola Ges dahil siya'y madami daw gagawin. Pero malamang sa malamang pag yun nainip na sa bahay at nawala siyang kausap ay susunod din. Nang makarating nga kami dito sa bahay ni ate ay parang wala namang tao. Nakasarado nga ang mga pinto. Wrong timing ata ang pagtambay natin inaanak. Tinawagan ko na nga lang si ate at tinanong kung nasaan sila. At ang sabi naman niya pauwi na din sila, galing sila sa pa-check-upan. Habang nag-iintay nga kami at tingnan mo at nakatulog ng aking inaanak. Kaya nga kahit walang tao ay nanghimasok na kami ng pamamahay ni ate. Antok na antok nga tong aking inaanak at kahit anong alog ng stroller ay hindi siya nagigising. At dahil pala desisyon kami ay binuksan na din namin itong electric fan. Pero hindi din naman nagtagal at dumating na din sila. Pina-check up daw pala nila si Kristia dahil nilalagnat. Pagkadating nga nila ay eto at nilaro ni Hana yung poses na dala namin. Akala siguro laruan lang talaga siya. Pero wag at hirap na hirap siyang tanggalin. Dumating din nga pala itong ating kaibigan na si Rene. At nilalaro niya ang aking inaanak. Sa Shopee ko nga lang pala nabili itong uniform ng aking inaanak. Bagay na bagay nga sa kanya yung kulay na ito. Lumilitaw ang kapogian niya. Dumating din nga pala ang aking mga tita at ang aking mga pinsan. Kukunin na nga ni Tita Glesse yung pinagawa niyang invitation. Eto na nga pala si Beatrice Gale. Siya nga pala yung magbe-birthday sa March 9. At tingnan mo nga kaninang at nailaw pa ang kanyang tsinelas. Wow! Eto naman ang aking pinakabatang pinsan, si Dana. Nahihiya nga siyang kunin yung tinapay na binibigay ko. Tingnan mo nga at nahihili na siya kay Beatrice Gale. Pero maya-maya din ay lumapit na siya sa akin. At tingnan mo, kakapain niya pa kung may laman talaga yung binigay ko. Kung kanina nga ay nahihiya itong si Dana, ngayon naman tatlo-tatlo na ang kanyang dala. Ito nga pala ang tatay ni Beatrice Gale. Siya nga pala ang tinaguri ang mayor ng Balatero. Hindi din naman sila nagtagal at sila ay may pupuntahan din daw. Kaya nga nagpaalam na sila sa akin at sila daw ay uuwi na. At syempre babalik pa tayo kay na ate dahil mamarites pa tayo. Pagdating ko nga pala, itong aking inaanak ay nakapalit na ng damit. Lahat nga ng kulay ng damit ay bumabagay dito sa aking inaanak. Dahil nga inabot na tayo dito ng tanghalian ay dito na tayo makikikain. Gumawa pa nga dyan si ate ng melon juice. Nilagyan nga niya ito ng fresh melon. At syempre yung milk melon powder. Ito naman ang aming ulam. Sinigang na aligasin, pritong karpa, nilagang talong at saka ginisang bagoong nga pala ang aming ulam. Wow! Ay talaga namang nabusog ang inyong kaninang. Lalo na at may sausawan na sobrang halang. Nang makapag-charge na nga ay eto at nagmaretesan na ulit.
Hindi ko na nga pala naipakita sa inyo ang pagdating ni Lola Gets, pero sumunod na nga din siya at siya'y naiinip na din sa bahay. Makikita mo nga dyan at laban na naman ang Lola Gets sa mga kwento niya. Kinahaponan din naman ay umuwi na kami dahil ngang itong si Lola Gets ay may sinusubaybayan pang panoorin. Sabi ko nga dyan ay bukas ulit ate. Dito ulit kami mag-uumagahan at tanghalian. Dito nga pala kami sasakay sa pangmalakasang kadang ni Kuya Toper. Fast forward, umuwi nga pala ako ng Sancho Doro. Nagpakaon nga lang pala ako dito kay Ate Chris Ann. Dumaan din naman kami dito sa may Andox para bumili ng ulam. Alas 4 nga nung nagpasundo ako para kako hindi na masyadong mainit at hindi pa kadiliman. Dito nga pala sa daan ng Sancho Doro ay madalas sinasabi ng mga tao ay nahihilo sila dahil makikita mo nga mga kaninang napaliko-liko ang daan dito. Pero dahil sanay na nga ako sa biyahe, hindi ko na nararanasan iyon. Kung hindi nyo nga natatanong mga kaninang ay nung napasok ako ng college ay uwian talaga. Tandang-tanda ko pa noon na 35 pesos pa lang yung pamasahe pa uwi sa amin. Pero ngayon doble na. 70 pesos nga pala ang pamasahe ngayon mula Calapan papuntang Sancho Doro. Minsan nga ay inaabot na ako ng alas 8 hanggang alas 9 bago makarating sa bahay dahil minsan punuan ang mga jeep. Minsan nga ay sa baral na lang o sa mismong sahig ako naupo para lang makauwi sa bahay. Mabalik naman tayo dito sa video at eto nga dumating na ako sa barangay namin. Dito nga pala ako lumaki sa lumang bayan Sancho Doro. Pagkadating ko nga ay itong si Sophia ang sumalubong sa akin. Nakasakay nga pala siya sa remote niyang sasakyan. Sumakay na din siya dito sa motor pauwi sa bahay. Ipapakilala ko naman sa inyo itong kapitbahay namin na solid kaninang din. Shoutout kay Ate Caroline at Ate Ada. Kaya nga pala ako umuwi mga kaninang ay isang buwan na since nung umuwi ako dito. At nabalitaan ko din na nagkakahulihan ng tulingan. Ay baka naman tayo makakahingi pag nandito. Ito nga pala si Lola Nining. Ito nga pala ang nanay ng tatay ko. Hindi nga lang pala doon tayo sa katwiran na tayo ng baklay sahot pati dito kay ka-birthday. Shoutout sa'yo Ate Nadia. Sinimento na nga pala ang daan dito papuntang tabing dagat. At yun lang mga kanina. Ang salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, and share this video. Follow our official page. Isama nyo na din ang YouTube at TikTok account ko. Eto muli ang inyong kaninang na nagsasabing aanhin mo ang pera kung may ninang kang maganda. Charot! Bye-bye!